Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo. Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo. Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo. Mula sa Public Employment Service Office, mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo. Serbisyo para sa Bacor resident, boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacor resident, tapat na usapan, diretsong hatid, kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan, dito tayo, sama-sama ng asenso, sa Bacor na progresibo. Magandang araw, Bacoor. Welcome sa panibagong episode ng Serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Ang ating opisyal na programa kung saan mas inilalapit natin ang mga serbisyo ng pamahalaang lungsod ng Bacoor sa bawat Bacoreño. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Strike Biribilla. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat pamilya, trabaho at kabuhayan. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng trabaho o nais ma-upskill, tumutok sa ating episode ngayong araw dahil kasama natin ang head ng Public Employment Service Office o mas kilalang bilang PESO, si Dr. Abraham Bob De Castro. Magandang araw po sa inyo, Mayor Strike. Welcome, Doc Bob, sa ating podcast. Magandang Bumati araw ka po. muna. Siyempre sa ating mga viewers at listeners. Sige. Una po, nagpapasalamat po ako sa inyo, Mayor Strike, na ako po ay inimbitahan nyo dito sa inyong programa, sa inyong podcast, kasi mas madami pong programa, mas maganda na mas maipaparating natin sa mas makararaming mga Bacoreño. So maraming salamat. Yan talaga ang ating dahilan kung bakit tayo nagtayo ng isang serbisyong ito na para gusto natin maparating sa inyo, 'di ba? Malaman ninyo, 'di ba? Kung ano yung pangangailangan nyo sa bawat departamento at ahensya ng gobyerno na nandito sa lungsod ng Bacoor. So, marami ang hindi nakakaalam, pamilyar lalo na, syempre sa mga peso, di ba? Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ba ang mandato ng iyong tanggapan? Okay po. So, ang Public Employment Service Office po, o mas kilala natin bilang PESO, ay itinatag po ng Republic Act 10691 at Republic Act 8759. Ano po ang sinasabi nito? Na dapat po sa bawat probinsya, lalawigan, city and municipalities ay kailangan po meron pang Public Employment Service Office para po bigyan ng safe space ang isang gustong magtrabaho para paglipitin ang mga possible employers to their possible workers. Ngayon po, isa po sa mga dapat nating tignan ay dapat safe po yung mga trabaho na ibinibigay natin. Tatlo po ang mga pillars po ng Public Employment Service Office. Ano po yung mga yan? Dapat po masiguro namin ang work placement. Makapagbigay din po kami ng labor market information at saka po yung network integration para mas marami po kaming makuhang trabaho or job vacancies na i-offer natin sa ating po mga workers. Yan, alam po ninyo, sa totoo lang, napakalawak po ng mandatong ito. Kaya kailangan mapag-usapan natin maigi ito. Yan, ito para sa mga job seekers, especially sa mga fresh graduates. Ano ba ang mga requirements na kinakailangan nilang yan para pagpunta sa iyong opisina? Pinadali po natin kasi mas gusto natin na mas madaling maibdaloy ang serbisyo sa ating po mga estudyante o yung mga naghahanap ng trabaho. Simple lang. Kung gusto niyo po ng trabaho, all you have to do is to look at the PESO Facebook, tignan yung mga trabahong na nandoon na magmamatch sa inyong mga credentials, at simple, magpunta sa aming tanggapan, magdala ng resume, ballpen, at magpa-interview. Yun lang po. Yan, siyempre, ito tanong din, siyempre, di ba? Makikita natin ang ang kahalagahan nito. Siyempre, alam niyo mga fresh graduates yan. Libre po ba ang serbisyo ng PESO? Mana po kami sa inyo, Mayor Strike. Kasi lagi ko po naririnig sa inyo, serbisyo publiko, mas madami dapat mabiyayaan ng tulong dito po sa Bacoor. Libre po lahat ng serbisyo, trainings, labor market information, pati pag-a-apply po. Wala pong babayaran ang bawat Bacoreñong nais mag-apply at makahanap ng trabaho. Siyempre, ang tanong natin ngayon, ang kadalasan, ang kasagawa ng PESO, siyempre, yung tanggapan, malimit talaga. Itong mga binibigay natin, mga job fairs, yung special recruitment activities, siyempre, katuwang ang lahat ng mga pribado. So, gaano kadalas ka mag-schedule ng mga ganito?
Well, originally po, 6 lang talaga. Pero ngayon po, dumadami na. So ano po ba yung mga 6 na major mga job fairs na ginagawa po natin? Una po, syempre, sumusunod po kami. Kailangan po, meron po tayong Labor Day. Okay. Meron po tayong Independence Day Job Fair. Meron din po tayong Bacood Festival na Job Fair. Meron din po tayong Cityhood. Pero syempre, meron din po tayo para magpasalamat po sa inyo bilang suporta nyo sa amin bilang ama ng City of Bacood. Meron po tayong Birthday Job Fair at saka po pag-birthday ni Kong Lani. Nanganak pa po yan, Mayor Strike. Kasi po pagka December, nangangailangan din po yung ating mga negosyo ng mga job fair. So meron na rin po tayong yung Christmas. Yuletide Yuletide. job fair. At meron pa po yan. Kasi di po ba bilin po sa amin ni Mayor Strike, bumaba kayo sa grassroots. Correct. So bumaba na po kami ng ilang beses po sa ating mga barangay. Nagpapasalamat po kami kay Kapitan Arevalo at saka po sa SK chairman po nila na si Miss Nina Cañete. 2 beses na Nicolas po Street. tayo bumaba sa San Nicolas Street. Meron din po kami kasi di ba sabi niyo, baba ka ulit. So meron po tayo sa Talaba 3, courtesy din po ng kanilang SK. At kakaiba po po doon, sabi niyo po lagi sa amin, think outside the box. So ano pong ginawa ng Peso? Naglagay pa po kami ng ibang programa na pwede po pong tumulong sa ating mga Bacoreño. Di po ba pag nag-a-apply tayo, kailangan natin ng iba't ibang mga medical check-ups. Siyempre. Oo. So, dahil po sa inyong guidance, 3 beses na po tayo nagkakaroon ng job fair na meron din pong free voluntary HIV screening. Nagawa po natin yan dito po noong September last year. Nung huli po sa San Nicolas 3 at sana po ito pong August po meron. Ayan. So nakakatuwa, no? Ito yung napaka-importante para sa mga naghahanap ng mga trabaho. Ayan. Ito may tanong tayo. Siyempre, meron bang overseas employment opportunities na maaaring ma-access sa pamamagitan ng iyong tanggapan? Bukod dito pa, ano ba ang mga serbisyong handog pa ng OFW Help Desk? Yes. Diba? Yan yung binigay ko sa iyo eh. Correct, sir. Diba? Dinagdag natin yan Correct sa iyo. po yan, sir. Sige, paliwanag mo yan para maintindihan nila. Kung sinasabi po natin na trabahong abroad, meron po tayong special recruitment activity sa Peso. Pagkatapos po doon, lagi po naming sinasabi na dapat po maging very, very wary po yung ating mga aplikante. Hindi lahat ng nasa Facebook na pinopost tungkol sa trabahong lokal, trabahong abroad ay totoo. So ang ginagawa po namin sa Peso, nakikipagtulungan po kaming lagi sa Department of Migrant Workers, pati po sa Overseas Workers Welfare Administration ng Region 4A para masigurado po na yung mga trabaho natin ay DOLE approved, DMW approved, at yung mga trabahong abroad po ay may legitimate job orders po. So meron po, pero mas maganda po pumunta po sa Peso at tignan din po yung Facebook or official Facebook ng ating pong Department of Migrant Workers for approved and legitimate job offers. Yan, kasi recently lang ho, 'di ba? Kung makikita nyo, mapapanood nyo sa ating pong vlog, 'di ba? Na meron tayong nasasagip na ating Yes, mga kababayan, no, na lumilipad papunta at nangangarap na magkaroon ng magandang buhay, magandang trabaho sa mga ibang bansa. May Malaysia, 'di ba? Correct, sir. Thailand, Correct po. 'di ba? Thailand, Malaysia, at saka po Myanmar. Yan. At saka po, alam nyo sir, nagpapasalamat po kami kasi yung ibang mga bayan, ibang lungsod, nung mga unang panahon, wala naman po silang OFW help desk. Pati po yung mga government centers. Sa kaalaman po ng ating mga Bacoreño, si Mayor Strike po ang nagpasimuno ng lahat ng ito at nagsunuran na lang po ang karamihan. Ang isa po, so, we give credit where credit is due, di ba sir? Thank you, nako, thank you. Ito po ay ginawa po natin sa SM Bacoor. So, nandiyan po yan sa 3rd floor ng ating government center. Bukod pa po dyan, inilapit nyo pa po lalo sa ating po mga Bacoreño ang OFW Help Desk. Meron po tayo dyan, dito po sa government agency po natin sa NAC building po. Ngayon po, ang dami pa po nating mga programa dyan. Isa po sa mga programang inapprove po ni Mayor Strike para sa ating mga OFW, meron po tayong OFW Family Day. Meron din po tayong OFW reintegration, lalo na po na may mga geopolitical tensions na nangyayari. So, paano natin sasaluhin yung mga umuuwi mga OFWs? At syempre po, bumubuo po tayo ngayon, nag-usap po tayo regarding this, tungkol po sa OFW Family Circle in coordination with the Overseas Workers Welfare Administration po. Yan, napakaganda, no? Siyempre, yung pangangalaga, alam nyo, ang ating pong unsung heroes ngayon. Sa totoo lang, yung mga hindi natin nakikita, ang malaking bagay po na tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mga OFWs. Sila po ang bumubuhay sa atin, no? Ang laking bagay po yung mga perang pinapadala nila dito sa ating pong bansa, nakakatulong sa ekonomiya
ng ating pong bansang Pilipinas. So kabilang sa mga kilalang programa ng PESO, ang special program for employments of students. Ito yung SPES, di ba? At Government Internship Program, so GIP. No? Sino-sino ang pwedeng makinabang dito at paano ba ang mga proseso? Sige. Para po sa kalaman ng lahat, dalawang klase po yan, yung SPES at saka yung GIP. Ito po ay sa pakikipagtulungan po ng local government unit ng City of Bacoor sa PESO, lalong-lalo na po sa Department of Labor and Employment. Pero, it is also noteworthy to point out na ang sweldong tinatanggap po ng ating po mga SPES beneficiaries, yung mga batang nagtatrabaho na mag-aaral pa po sa second SEM, ay hati po ang LGU Bacoor at ang Department of Labor and Employment. So, kung hindi nyo po kami sinuporta at hindi nyo po kami binigyan ng budget, wala rin po mangyayari. Ang SPES po ay open po sa ating mga mag-aaral na mag-aaral ulit ng second SEM or sa summer. 18 years old po ang ating pong base age. Sa GIP naman po, sa mga gumraduate na at hindi pa rin makahanap ng trabaho at gusto pong mag-venture into public service, nagtatry po sila ng government internship program. Both programs po, ang SPES at GIP, pag natapos po sila, meron po silang matatanggap na certification coming from us na naging bahagi sila ng programang ito. Maganda po yun kasi maidadagdag nyo po yun sa inyong mga resume. Ang ganda, no? Parang ito yung ganyan ginagawa naman na itong programa rin natin with DSWD. Ito yung Tarabasa. Yes, sir. No? Sa Tarabasa, ito po yung mga bata na mga elementary po natin na hindi marunong pang bumasa. No? Doon po, binibigyan ng allowance yung magulang at the same time, yung ating mga KABSU student. No, sila po ang mga nagiging tutor. So, kumikita yung mga ating mga estudyante. Di ba? At so, meron pa, sir, yung pong isa po sa in-approve nyo pong programa ng CSWD, yung Best Camp. Yes. So, ano po yung ginagawa ng Best Camp? So, ang ginagawa po ng CSWD, upon your approval po, kumukuha po tayo ng mga beneficiaries po, mga estudyante, mga bagong graduate, tinutulungan po sila kung paano po yung pre-employment. So, tinuturuan po sumulat ng resume, tinuturuan po sumagot sa mga interviews, paano po yung dressing nila. Opo. Para pag sinabak na po sila sa employment, kasi after po ng Best Camp, ang ginagawa naman po with CSWD is binibigyan po sila ng job fair. Isinasabay po natin sa job fair at madami po tayong success stories dito, sir. Nakakatuwa, 'di ba? Pagka nakakakita po tayo na magkakaroon ng trabaho yung ating pumakbabayan. Pero ito yung napakalaking programa ng national government. Pagdating ito sa pag-uusap ng tupad, ito yung marami na ako naririnig dito eh. Minsan nagiging controversial pa to. Ito ay programa ng DOLE. Maaari mo bang ibahagi sa ating mga kababayan kung paano ba makaka-avail ng tupad, di ba? Okay. Napakaraming programa yan. Isang programa na napakalaking pondo ng Kongreso. Di ba? Tama po yan, sir. Tama po. So, ang tupad po ay programa po ng Department of Labor and Employment na ibinababa po sa bawat local government units. Ito po ay tulong para po sa ating mga disadvantaged and displaced workers. Ano po ba yan? Ito po ay minimum wage din po ang computation. Kunyari po, sa isang lugar po, 600 pesos po sila a day. So, times 10, that's 6,000 pesos after po ng 10 days work. Ngayon po, sino po ba yung mga pwede mag-avail dyan? Pwede po mag-avail dyan yung po mga nawalan ng trabaho na pwede pong tumulong sa atin for the cleanliness of our area. Ang ginawa po natin, kasi sabi niyo po sa amin, laging think outside the box. So, nung nagkaroon po tayo ng bagyo, akala natin, tatamaan tayo mabuti. Salamat sa Diyos na pinagadya tayo. Isa po sa itinutok niyo po sa akin at sabi niyo sa akin is, siguraduhin na magkakaroon po tayo ng mga maglilinis ng kalsada, maglilinis ng kanal, kung sakasakali na magkakaroon ng baha, ulan at bagyo. So, ang ginawa po natin, dahil po sa utos po ni Mayor Strike Birevilla, nag-request po tayo ng tupad allocation kung sakasakali na magkaroon nga ng bagyo at kailangan natin po ng mga aftercare. Ito po ay mayroon pong pondo from DOLE. Siyempre po, magre-request po si Mayor Strike. Pero buti na lang po, hindi tayo tinamaan ng bagyo. Pero at least nauna na tayo nag-request, sir. Yan nakakalungkot minsan. Siyempre, alam mo Bacoor, alam naman natin na mga kababayan natin, ang Bacoor, disaster prone po talaga. No? Bukod sa mga aksidente sa kalsada, 'di ba? Nakikita po natin yung pagkasunog, pagkatag-araw o kanina, ito recently lang may sunog na naman tayo. And then pagka umuulan, syempre diyan natatakot tayo dahil syempre sa pagbabaha. But bukod sa paghahanap ng trabaho, paano rin ba matutulungan ng PESO ang mga nais mag-upskill o magkaroon ng bagong kasanayan? Paano 'yon? When it comes to skills development naman po,
ang palad-palad lamang po ng Bacoor, kasi mayor strike, ang ginawa nyo po is, may peso ka na, may livelihood ka pa. At ang livelihood po, kapartner po ng TESDA, sila din po ang nagpapaandar po ng ating Revilla Center para po sa mga gustong magkaroon ng libreng trainings. Kunyari, gusto ng haircut, ng massage, paggawa ng cake, pagtatahi. So meron po tayo dyan, kapartner po natin ang livelihood ni Miss Lita Gawaran. Ang ginagawa po natin dyan is, after po nila ng training, ibinibigay po sa atin ang livelihood yung mga gumraduate at pilit nating hinahanapan ng trabaho. Pero ang peso po, kung trainings at trainings dan, meron din po. Kasi sumunod po kami dun sa advice nyo na maghanap kayo ng mga scholarships. So, salamat na lamang sa Diyos po at we were able to stumble upon Robina Corporation po, yung Gokong Way. Oh, wow. Good. At nagkaroon po tayo ng scholar ni Juan. So, ang ginawa po natin sa scholar ni Juan, Universal Robina Corporation is, binibigyan natin ng scholarship yung mga batang gustong magtrabaho after po ng senior high school, libreng training, libre po ang scholarship, libre po ang titirhan, pati po yung allowance, pati po yung mga libro, lahat po yan libre. Pagkatapos po yan, pag napasahan lahat po ng yan, sila na po yung magte-take over po sa pagpapatakbo ng planta. Meron na po tayong nakagraduate dyan, dalawa, member po ng 4Ps. Oh, wow. 4-piece members pa. Yes po, sir. So, ibig sabihin, yan po yung 4-piece, yan po yung mahihirap na kababayan po natin. So, nakakatuwa na bibigyan ng pagkakataon silang magkaroon ng maayos na trabaho. But speaking of that, alam mo yung livelihood kanina, di ba, binanggit mo, yung livelihood, para sa kaalaman ng ating mga kabakorenyo, alam ba ninyo, yung livelihood training center po natin, ang nag-iisang LGU run sa buong lalawigan ng Cavite. Tayo lang po meron yan. Kaya nga sa totoo lang, malibo-libo na po ang nakakagraduate yan. Na patuloy na nagkakaroon ng mga trabaho. Kaya nga pinartner natin sa PESO para pagka-graduate, hanapan ng trabaho, di ba? So malaking bagay. Pero marami tayong naririnig tungkol sa career information guidance, di ba? Sa mga paaralan. Ano-ano ba ang kaalaman na ibinibigay sa mga estudyante sa pamamagitan nito? Okay po. Isa po sa mga core services po ng PESO ay ang pagbibigay po ng labor market information. Ano po ba yung labor market information? Hahatiin natin sa dalawa. Ito po ay para po sa mga grade 10 students na pipili pa lang ng kurso para sa kanilang senior high school. Okay. Meron din po tayong labor education for graduating students para naman po ito sa grade 12 at yung gagraduate na po ng college. Ano po ba yung binibigay natin? For labor market information, itinuturo po natin sa mga grade 10 students ano po ba yung mga negosyo na nandito para kung pagpipili na po sila ng karera, tignan nila. Kasi di po ba sa economics, look for the need and supply that need para hindi po tayo magkaroon ng job mismatch. Tignan nyo, ano po yung mga trabahong nandito, negosyong nandito, yung pong apply natin sa college. Sa grade 12 na magtatrabaho na po for the meantime, pati po sa mga college students naman, binibigyan po natin sila ng labor employment for graduating students. Ano po yun? Kasama po natin ang DOLE. Tinuturuan po natin sila ng kanilang mga karapatan sa pagtatrabaho, paano po ba ang pagsweldo, mga leaves, benefits, at ang kanilang mga karapatan, pangalagaan ng sarili habang nagtatrabaho. Wow, ang dami dapat matutunan, di ba? So, siyempre, sa accomplishment and success stories, di ba? Ano ba ang ilan sa pinakamalaking accomplishment ng PESO Bacoor nitong nakaraang taon? Ano ba? Una po, kaya po kami nakakapagtrabaho at nakakagawa ng mga magagandang bagay sa ating mga Bacoreño. Una po, kasi syempre, a good leader is a good follower. So bago po ako gumawa, makikinig muna po ako sa advice nyo. Isa po sa mga pinatutukan nyo po sa amin ay ang ating mga kasambahay. Yes. So ipinagmamalaki po natin. Kanina po, kung tayo ang una sa livelihood sa buong Bacoor, ang Bacoor din po ang pinagmamalaki natin ng unang-unang city na nagkaroon po ng registry with regard to our kasambahay. Ito po ay noted po ng Department of Labor and Employment. Sinabi niya na sa buong Calabarzon, buong Cavite, ang Bacoor ang una na nangalaga sa ating mga kasambahay. Yes. Bukod pa po doon, pinagmamalaki din po natin na meron na po tayong mga persons deprived of liberty na nahanapan natin ng trabaho, Mayor Strike. yes, yeah. Meron po tayong babae na isa, may lalaki din po, at meron din po tayong mga bagong laya na naidulog po natin. Galing po yun sa office nyo, sumulat po sila eh. So after they were endorsed by the Muntinlupa at saka ng BJMP, nagpunta po sa office nyo, binigay nyo sa akin, nahanapan po natin ng trabaho. Yung isa po ay malapit na pong i-release ng DOLE yung kanyang
pares business. wow. Bukod pa po Pares-pares yung yes pagkain po, yun. paggawa po ng Okay. pares kasi nga po medyo sensitive yung kanyang kaso. So mahihirapan maghanap ng trabaho. Correct. Bigyan natin ng kabuhayan. Correct. Bukod pa po dyan, yung ating pong mga kasambahay, yung ibang mga asawa nila, walang trabaho. So, ang ginawa po natin is, binigyan din po ng livelihood through DOLE. So, dalawa po tayong kasambahay na may asawa na marunong mag-welding, binigyan po ng welding kit ng ating pong yes. Department of Labor and Employment po. Yan. Bukod pa po din, siyempre po, pinagmamalaki ko po yung mga OFWs. Kasi dahil din po sa tulong ninyo, marami tayong na-repatriate. Kasi Ay, oo. binabanggit ko yung pangalan nyo sa OWA, tumutulong po agad. Special mention po kay Mr. Ricky Miranda po ng OWA. So marami na po tayong na-repatriate. At meron din po tayong natulungan na OFW na pagka-repatriate po, kailangan pong i-dialysis po siya. Nabigyan po natin ng tulong po ng free dialysis session. Oh, nakakatuwa naman, di ba? Alam nyo, no, ato pong nabanggit niya yung kasambahay. Talaga isa po yan na talaga noong pa man, gusto natin mabigyan ng karapatang programa, di ba? Itong mga ating pong mga kasama sa bahay. Kasi sa totoo lang, tayo, di ba? Lahat naman tayo halos may kasama sa bahay. Di ba? Na tumutulong. Minsan sila yung nakakasama ng mga anak natin na dapat binibigyan din po natin ng tamang pag-aaruga itong ating mga kasama sa bahay. Tama kayo, sir. So hindi lang yan, pati PDL, di ba? Yes po. So binibigyan na rin natin pagkakataon, di ba? Siyempre, hindi lang din yan. Pati yung mga ating mga senior citizen. Ano ba ang ginagawa mo dyan sa mga senior citizen, di ba? Ulitin ko lang po. Again, paulit-ulit po akong bumabalik. We give credit where credit is due. Sumusunod lang po ako. I'm a good soldier. I'm a good follower kasi I have a good boss. So, ang ginawa po natin sa ating mga senior citizens po, nakipag-MOA po tayo kasi di po ba sabi nyo, kailangan pagtibahin natin to para hindi lang one-shot deal. Opo. So, ano po ang ginawa natin? Memorandum of Agreement. Tayo po ay nasa second batch na po. Nagkaroon na po tayo ng mga unang batch of senior citizens na na-match po natin ng trabaho sa Golden Arches Philippines o yung McDonald's po. Saan po sila na-deploy? Sila po ay na-deploy natin sa SM Bacoor, SM Molino, SM Paliparan, at saka po sa may Aniban. Nung nakaraang Friday, kahit wala po tayong pasok, sumusunod po kami sa inyo, boss. Pumasok po ako. Meron din po tayong second batch po. Meron na po tayong 7 again na senior citizen po na madedeploy na naman po natin. At dahil po sa inyo, libre po yung ating po mga medical po ng ating mga seniors para hindi na po sila gumastos. Yeah. At saka, naghahanap pa po tayo ng ibang company. So, nananawagan po kami sa ating mga companies. Baka naman po pwede kayong tumanggap seniors, ages 60 to 64 man lamang po. Oh, ordinansa natin yan Yes, di ba? Tungkol po dyan, may isang batas po tayo na pinagawa sa City Council na dapat bigyan ng pagkakataon na magtrabaho pa rin yung ating mga senior citizen at lalong-lalo na po yung mga PDLs. Bigyan natin sila ng tsansa na mabuhay muli sa ating community. Yon. So ito, tanong ko lang. At Mayor, nakalimutan natin. Yes. Kasi dahil nga galing po to sa inyo, isa po sa mga ordinansang ipinapasa nyo po at kinatigan naman po ni Vice Mayor Rowena, syempre po ng ating Yes, City City Council. Councilors, is Okay. magkaroon po tayo ng incentive ordinance. So kung kayo pong mga companies po ay nag-hire po ng seniors, PWDs or persons who are differently abled, yung mga pilay, mga pipe, na pwede pa rin magtrabaho, pati po mga PDLs, meron po kayong mga incentives. Ano po yung mga incentives? May mga tax incentives po tayo at saka mga libreng information dissemination, libreng paggamit po ng LED wall dyan sa po may Talabay, yung sa may ilalim po ni Emilio Aguinaldo. Pwede po nilang i-flash yung kanilang mga advertisements. Tulong na rin po natin kapag sila po ay tumulong sa atin. At dahil po dyan, Mayor Sykes, sa dami po ng mga ginawa nating programa, for the past 2 years po, kami po ay nagpapasalamat, pinapayagan niyo po kami umate sa mga peso congresses. 2 taon na pong nananalo po ang Bacoor ng peso ng natatanging programa ng peso. 2 taon na po sa programa po natin para sa mga, number 1 po, para sa mga kasambahay. Okay. Sumunod po yung ating mga PDLs. Gustong-gusto ko po yung title na Because We Believe in the Power of Second Chances. Yun po Yes. At ngayon po, ang inilalaban po natin is yung pong kakaibang tema ng ating job fairs na hindi lang po tayo job fair, pati po kalusugan, which nga po yung free HIV voluntary screening po. Sana manalo din po tayo. Okay. Actually, mga reward na lang yan eh. Pero sa atin, ako sa totoo lang, hindi ko iniisip po yung mga award.
no, ang iniisip ko kung ano yung maganda para sa ating mga kababayan. So ito siyempre ilan na ba ang natulungan mo magkaroon ng trabaho both local and international? Ilan na ba? May datos? Meron po tayong datos. Ipapakita din po yan sa screen. Okay. Nagmamalaki po ng peso at ng LGU Bacoor na dahil po sa inyong suporta sa amin, lagi niyo po sinasabi, unahin ang tao. Public service is a public trust. Kaya po ang aming mga programa lagi pong inilalapit sa tao. Para po sa aming mga registered ng applicants mula po January to July, meron po tayong naitalang 8,501. Lumalabas po sa ating datos na meron po tayong 3,804 na kalalakihan na nag-register. Pero mas madami ang kababaihan. Meron po tayong datos ng kababaihang nag-apply na 4,697. Meron din po tayong tinatawag na HOTS. Ano po ba yung HOTS? Hired on the spot. Kunyari po, nagpunta sila sa amin, nagustuhan silang empleyado, hired agad sila. So, dinadagdag po sa datos. Mula po sa January to July, meron po tayong 7,256 na hired on the spot. Hatiin po natin ito sa kababaihan, sa kalalakihan. Ayon sa ating datos, mas malaki na naman po ang datos ng mga babae na nagkaroon po ng oportunidad magtrabaho agad. Hired on the spot upon interview, may trabaho na agad. 3,888 na kababaihan at meron po tayong 3,368 na mga kalalakihan. In other words, 85.35% po ang ating placement rate. Ngayon, kung tatanungin niyo din po kami, Mayor, at sa ating mga Bacoreño, kung job placement po, ano po bang ibig sabihin nito? Ilan po mga trabaho ang na-secure natin para ibigay po sa ating mga Bacoreño? Para naman po sa ating mga trabahong lokal, mayroon po tayong naitalang local openings na mga trabahong umaabot sa 14,126 vacancies. Meron din po tayong mga overseas openings na tumatala ng 786 vacancies. A total available positions po tayo na 14,912. Kaya po, sumunod ulit kami sa inyo, boss. Ang peso po is love. And we are a good soldier and we are a good follower. Sabi nyo sa amin, tuwing magkakaroon po ng business renewal, bumaba kami. So nagpapasalamat din po kami kay Sir Lawrence San Jose ng Business Permit and Licensing Department kasi welcome po kami na mag-promote po ng peso services. Kung gusto po ng ating mga companies na magpa-accredit sa peso para makapartner sa ating mga programs ng department, libre po ito. All they have to do is to fill up po yung ating pong peso accreditation. Libre po. Okay, no? Ang ganda-ganda. Ang dami nating achievement. Mantakay mo, no? Ilang buwan lang yan, itong taon na to. Libo-libo na ang natutulungan natin magkaroon ng trabaho. So, ito, isang tanong din, tuwing kailan ba ang job interview para sa OFWs? Meron tayong mga ganyan, di ba? Meron po. Sa ating po mga OFWs nga po, kasi because of the unavoidable geopolitical tensions po na nangyayari, tumataas po lahat ng bilihin, tumataas din po yung mga gas natin, nagiging maingat po kami sa aming mga special recruitment activities. Lahat lamang po ng mga aprobadong mga job orders as signified by the Department of Migrant Workers ang aming in-offer. Meron po tayong mga schedule. Sundan nyo na lamang po ang aming Facebook. Okay. At saka po, nilalagay din po natin sa Strike Revilla Facebook account po yun, sir. Okay, yan, yun. So kailangan maging active din po kayo. Kaya yan, manood kayo ng podcast at syempre sa ating mga social media. Official lang ha, yung official account, FB account ng city government at syempre ng inyong lingkod. Yun. Maaari mo ba bang maibahagi ng isa o dalawang inspiring success stories ng mga Bacoreño na natulungan ng iyong tanggapan? Sa akin po kasi, ang pinakagusto ko po ay makapagdala ng pagkain ang bawat Bacoreño sa kanilang kapagkainan. Kaya nga po, part po kami ng Nutrition Sensitive Program ng CSWD at Nutrition. Hindi man kami tungkol sa feeding, pero tungkol naman kami sa trabaho para makapagdala ng pera at pagkain ng ating mga kababayan. Isa po sa mga success stories na malapit sa aking puso ay yung ating po mga SPES babies. Kapag ka sila po ay gumagraduate, bumabalik po kasi sila sa ating tanggapan at nagpapasalamat na nung mga taong ito, sila ay member po ng SPES, yung Special Program for Deployment of Students, at ngayon po, sila po ay may mga trabaho na. Yung iba po nasa government work, yung iba po nasa private firms. At isa pa po sa masaya po akong ibalita, natutuwa po ako na dahil nga po marami po mga overseas Filipino professionals, ayoko po tawaging workers, ang daming magagaling na mga Pilipino, overseas Filipino professionals na nawalan ng trabaho. So ano pong ginawa natin?
nakipagtulungan po tayo sa Department of Labor and Employment, pati po sa Department of Migrant Workers. Nag-submit po sila sa atin ng mga pangalan ng mga Bacoreño na napauwi. So ano po ang ginawa natin? Tayo po ay nag-email, tumawag, at hiningian po sila ng mga resume. Ginawan po natin sila ng program. Special mention po sa aking pong secondary command na si Mr. Ron Ferrer. Gumawa po kami ng job matching skills base po sa kanila pong mga credentials. At hindi lamang po yan. Bukod po sa ginawa nating job matching skills, hinanapan po natin sila ng mga possible employment dito mismo sa Bacoor, sa mga PESO accredited companies. Isinabit din po natin yan sa Department of Migrant Workers at sa DOLE para makita po na proactive po ang Bacoor. So maraming national agency, no? DMB, yung Department of Migrant Workers, OWA, OWA. diba? At saka DOLE. Yes Yan po. ang mga Meron din po karaniwan na tayo ano yung pa. Commission on Filipino Overseas. Meron pa rin. Meron Ano? din po tayo. So, yan ang mga ganyan. nalalapitan mo mga ahensya ng gobyerno. Ikinoconnect nyo po kasi ako sa kanila. Ayan. Kasi yan po kailangan din eh. Alam nyo, kailangan maagap kayo. Yan po yan. Kasi hindi po pwede po patulog-tulog tayo rito. Nagtatrabaho tayo. Kailangan aktibo po lahat. Antakin nyo, kahit Friday po, pasok sila para lang sa inyo. At So Saturday. yun, di ba? O, mo Saturday pa. Siyempre, job fair kasi Yes po. minsan weekend. So yun, siyempre, ang frequently asked, di ba, nakikita natin. Ano ba ang mga karaniwan? Nakikita to, ito yung mga tanong siyempre ng mga bata. Ano ba yung karaniwang pagkakamali ng mga aplikante? Lalo na sa paghahanap ng trabaho. Ano yung mapapayo mo rin? Di ba? Para hindi nila magawa yung mali. Opo. Kasi sometimes hindi sila natatanggap dahil minsan may pagkakamali na konti lang, di ba? Ano yung masasabi mo sa kanila dyan? Ako po naniniwala kasi ako na nobody is perfect. So, dapat matuto tayong tumanggap ng pagpuna. So, nakikita ko po is, minsan yung ating po mga aplikante, yung mga resumes nila hindi updated. Minsan mali yung cellphone number. Minsan yung email address, mali yung spelling. So kahit na anong gawin namin, pag-communicate sa kanila, pag-tawag sa kanila, pag-email sa kanila, hindi sila makontak. So para sa akin po, para po sa ating mga aplikante, magpatulong po kayo sa inyong mga nanay, sa mga professionals na nagtrabaho at check if all of the data na nandun po sa inyong pong resume ay tama at updated para po kayo may magkatrabaho. So yun po yung nakikita ko. Yun talaga, minsan talaga may problema eh. Alam mo, isa rin nakikita ko rin dyan, kalimitan, gaya kung pagkakasalta sa mga job fair, di ba? Malimit kong binabanggit, wag lang sa isang company kayo mag-a-apply. Dapat mag-apply kayo as much as possible. Kung ma-applyan mo lahat, applyan mo para, kumbaga, di ba, maka-100 ka, di may 100%, may 100 kang beses na pwedeng magkaroon ng tsansa. Tama po. Diba? Iba, namimili eh. Tama Yan ang po masakit kayo. Namimili, ito gusto ko lang, o dito lang ako mag-a-apply. And then, yun po ang mahirap sa atin. Sana po, tignan din nyo po yung, bigyan nyo ng pagkakataon, yung maaring hindi mo gusto, malay mo magusto mo yung trabaho. Diba? Na maibigay nila. So, malay mo, yun ang maging, ano mo talaga, doon ka dapat mapapunta. Diba? Kesa isa lang ang apply mo, and then tapos na. So, yun ang nakikita ko magiging problema eh. Lalo Tama na sa po ating kayo mga dyan. kabataan. Tama po kayo, sir. At saka, narinig ko yan several times na sinasabi niyo sa ating aplikante. At saka, hinahabol ko din po sa ating po mga aplikante. Kung kayo po ay nag-apply sa job fairs, at marami po yan, huwag po kayong mahiya. Natunungin po, sino po yung nag-interview sa inyo? Anong company po yun? Isulat niyo po yung pangalan ng kumpanya, sino yung nag-interview sa inyo, at hingin niyo po yung kanilang mga telephone numbers. Kasi po, kunyari, pagkatapos po ng job fair, syempre, tapos na yan. After 7 days, kung hindi pa rin po kayo tinatawagan ng pinag-apply nyo, at least, alam nyo yung kumpanya, alam nyo yung pangalan nag-interview, alam nyo yung detalye niya, you can also make follow-ups. Kasi karapatan nyo po yun. Nagpagod kayo, nag-ubos kayo ng oras at panahon, karapatan nyong malaman ano ang nangyari sa inyong application. Ayan, di ba? Marami kayong natututunan. No? So ano ba ang mga bagong programa at proyekto o mga inisyatiba ng dapat na abangan ng ating mga kababayan mula sa PESO Bacoor? Sige. Ay, thank you po, Mayor Sark. Inuulit ko po, laging sinasabi ni Mayor Sark, think outside the box. So kahit napapagod kami po ay nag-apply sa trabahong ito. So kailangan magtrabaho po kami. Isa po sa mga gusto namin pong tignan ay ang paggawa po ng BESU. Ano po ba yung BESU? Basic Employment Servicing Unit. Okay. Parang peso sa bawat barangay. Kasi lalapit na rin po kami sa ating po mga barangay captains at saka sa mga barangay secretaries. Kasi natulungan na rin nyo naman po kami sa pag-secure ng mga pangalan ng ating mga kasambahay. Tulungan nyo na rin po kaming iparating sa ating mga kababayan na nasa grassroots ng bawat barangay. Ano po yung programa at mga trabaho handog po ng LGU Bacoor sa pamamagitan po ng PESO.
isa pa po sa mga gusto namin pong maisaktuparan po ay yung OFW Family Circle. At saka syempre po meron po tayong meet and greet with the stakeholders. Okay. Ano po ba yung meet and greet with the stakeholders? Kasi gratitude is the language of the heart. So nagpapasalamat po tayo sa ating po mga partner agencies po na nakapagbigay ng trabaho. So kikilalanin po natin ang kanilang mga efforts at a-awardan po natin sila. Nakipag-partner na rin po ako sa head po ng LEDI po kasi po sa ngayon po ang DOLE lagi din po binabanggit na kailangan po ang peso would also partner with LEDI po with promotions. Kaya po nakipag-partner po ako kay Miss Kay Sanchez at I broached to her the idea of her also recognizing yung mga partners po natin, mga negosyante, MSMEs, na baka gusto niyang bigyan po ng rewards. At hinihintay din po natin dahil po ito sa efforts po ng ating Revilla team, dahil po sa inyo po, kay Kong Lani, kay Kong Brian, ang pagbubukas po ng Department of Migrant Workers. Yan. No, inimbitahan po natin sila rito. Magkakaroon po sila ng opisina dito po sa city government. Dito sa Bacoor. Yes. No, magkakaroon po ng DMB. Yes po. DMW. Department of Migrant Workers. Yan, DMW, Department of Migrant Workers, para mas lalo pong mailapit natin ang serbisyo nila sa inyo. Sir, Hindi lang ikwento sa ko pa. Bacorenyo, sa ating mga Kabitenyo. Ikwento ko pa, sir, ha? Alam niyo po, hindi lang po Department of Migrant Workers ang nandito. Kasi po, ang gusto nga po ni Mayor Sec, mailapit po, hindi lang po kami mga departamento sa mga tao dito sa Bacoor. Buong Cavite po ang gustong tulungan ni Mayor Strike. Kaya po ano po ang ginawa ni Mayor Strike? Dito po sa main square, meron po tayong ginawang pong government agencies po sa second floor. Correct. Tinulungan po ni Mayor Strike ang main square na magkaroon po ng extra foot traffic. Mas madaming dumalaw dyan. Pero nagsimula yan kasi nung pagbabalik ko noong 2022, sarado. Correct, sir. Sarado kasi yung second floor po ng Main Square Mall. Sabi ko, anong nangyari dito? At lugi na yung negosyo. Kawawa, wala akong pumupunta dyan. Kaya napag-isipan ko na kinausap ko yung management and then yun po, nabuksan po yung avenue na to na ang inisip ko, sabi ko, government center ng Bacoor, sana treasury office, nilagay natin doon. And then, syempre, ang building office, di ba? Meron tayo dati ron. Pero napag-isipan ko, mas mahalaga na imbitahan natin yung mga national agency center. Sila po ngayon ang nagpupuno doon sa Main Square Mall. Ipaliwanag mo kung ano-anong mga ahensya ng gobyerno nandyan. Sige, na naimbitahan natin. Thank you po, Mayor Strike. Nagpapasalamat po kay Mayor Strike kasi sa lahat ng mga activities na to, ang dami ko pong natutunan din. Kasi pag nagtatrabaho ka, syempre magre-research ka. So lahat po ng pinagawa sa akin ni Mayor Strike, nagpapasalamat ako kasi natuto po ako doon. Nung pinakausap niyo po sa akin ang Department of Labor and Employment, nakuha na po natin sila, sir. Yes. Pero bukod pa po dyan, meron na pong nauna sa may SM Bacoor. Bagong-bago po kayo. Tinatag niyo na po yan. Pangalawang segment na lang po ito. Meron po tayong Department of Labor and Employment. Nakuha din po ni Mayor Strike ang presence po ng National Labor Relations Commission. Kapag hindi po na-resolve sa DOLE, umaangat po ang kaso po sa NLRC. Meron din po tayo diyang DSWD Regional Office. Yes, extension nila. No? Correct po, sir. Meron din po tayo diyang NBI, may PhilHealth. Ngayon po meron na po tayong SSS. At saka meron din po tayong yung National ID. Yan po. At meron pa pong iba. Nandyan din po yung ating pong pag-issue ng Solidarity Route Stickers. Nandyan din ang parole and probation, alam ko Yung diba? parole and probations po, binigay niyo po ng office dito po sa NAC buildings. Oh, okay. Ayan. And grateful po ang DOJ noon, sir. Oo, marami. Siyempre, DOJ Action Center sa City Hall. Correct, sir. So yan po, marami tayong... And RTC, sir. Yung Regional Trial Courts. At ang susunod, alam mo ba, susunod dyan, yung ating marami pa tayong mga iniibitahan Now, just wait for that. No? Kung ano po yung pwede pa natin madagdag na serbisyo, hindi lang po sa Bacoreño, kundi para sa Caviteño. Yan po yan. So yan, dumako naman tayo sa Tanong ng Bayan. Yeah. Ang dami natin ginagawa, pero ito isang tanong na siyempre sa aming mga bagong graduates, di ba, na naghahanap ng trabaho. Ano ba ang tulong na pwedeng ibigay ng peso? Okay, thank you po, Ayan. sir. Well, bukod po sa nabanggit natin ng mga labor market information sa pamamagitan po ng SPES, ng GIP, bukod po sa pag-apply ng trabaho, ang isa po sa mga thrust po ng peso ay ipaalam sa ating mga Bacoreñong bagong graduate na maraming benepisyo na libreng makukuha.
pinagtitibay po ng Senado at saka po ng LGU Bacoor yung batas po na tinatawag natin First Time Job Seekers Act. Ano po ba yung First Time Job Seekers Act? Kung kayo po ay bagong graduate at naghahanap kayo ng trabaho, all you have to do is to coordinate with your own barangay heads, mga barangay captains po, punta po kayo sa barangay hall, barangay secretaries, hanapin niyo po, humingi po kayo ng certification na nagpapatunay na kayo po ay bagong graduate at naghahanap ng trabaho. Pag nabigyan po kayo ng certificate po na ito na kayo ay first-time job seeker, marami pong libreng mga dokumento na pwede nilang makuha sa pag-a-apply sa trabaho like PSA at kung ano-ano pa po. Wow, Timo, ang dami palang benepisyo, ha? Diba? So marami kayong natutunan po ngayon. Pero ito, saan matatagpuan ba ang iyong opisina at papaano kanila makukontak? Lalo na, diba, sa mga naghahanap ng trabaho. Opo. Una po nagpapasalamat kami kay Mayor Stripe kasi kami po ay maliit na departamento, 10 lamang po kami. Pero 2 po ang aming maliit na opisina. Meron po kaming OFW Help Desk, nasa NAC building po yun. Kasama ko po doon si Miss V. Jimenez, Chay Gaspar, si Miss Liza, saka si Miss Rose, Samala, Lisa Bilon. Nandun po yan sa NAC building para po sa ating mga OFW concerns. Kung naghahanap pa naman po ng mga trabaho at ang research, nandito po naman ang peso po. Nasa 2nd floor po kami ng City Hall po. Katapat na katapat po kami ng HRDMD office po ni Miss Nati Ople. Kasama ko din po doon si Mr. Ron Ferrer, Miss Juliet Macarayo, Josie Dairit, Roxanne San Pedro, siya po ay person who is differently abled. So kung kailangan po nag-a-apply po ng mga deaf and mute, nag-i-interview din po siya. Tumutulong po din sa amin. Kasama ko din po si Mr. Kenrick Tejuco, si Ann Legaspi po at ang aking pong katuwang si Mr. Ron Ferrer. Ayan, ito hindi natin nabanggit yung PWD, di ba? Yung person with disability po, yan po ay meron pong mga nagtatrabaho sa city government yan. So, binibigyan po natin sila ng chance na magkaroon din ng trabaho dito po sa City Hall, di ba? So ano to? Ano ba ang mga mensahe mo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho, siyempre mga nais magpalawak pa ng kanilang kasanayan at gustong magsimula ng panibagong career? Yun. Isa po sa layunin ni Mayor Stripe ay dapat po at home kayo dito sa Bacoor. At paano po kayo magiging at home dito sa Bacoor? Kailangan po, tayo po ay may kumpiyansa sa sarili. Paano po yun? Dapat po, we are part of nation building. Kailangan po, meron po tayong saysay. Kailangan po may maiambag tayo sa ating pamilya. Trabaho po. Yun po ang gusto naming ialok sa inyo. Naniniwala kami that peso is love. Ang aming pong serbisyo ay libre po para kayo po ay maging kapaki-pakinabang na miyembro po ng ating pamayanan. Tayo po ay magtrabaho because work gives man dignity. Wow, thank you very much. Maraming salamat, Dr. Bob De Castro. Mula sa Bacoor Public Employment Service Office sa pagpabahagi ng iyong napapanahong mga impormasyon tungkol sa mga oportunidad sa trabaho at iba pang mga serbisyong makakatulong sa ating mga kapwa Bacoreño. Basta't samahan lamang natin ng pagsisikap at pananalig sa Panginoon ang pagtugon sa bawat pagkakataon. Bago tayo magtapos, gusto po natin siyempre pasalamatan ang Amaya ng Lemon. Ayan, di ba? Thank you very much. Buti may mga nag-i-sponsor sa atin ngayon. Yung McDonald, Bacoor Boulevard at St. Dominic Branch. Thank you very much, McDo. Ayan, at Chowking, Bacoor Boulevard. Thank you, Chowking. Ayan, at syempre, dito sa DJ's Chocolate. Ayan, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa serbisyo sa Bacoor President Podcast. Huwag kalimutan i-like, i-follow at i-share ang ating official social media pages upang manatili kayong updated sa mga programa at serbisyong handog ng pamahalaang lungsod ng Bacoor. Muli, ako po si Mayor Strike Biribilla. Hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ang bawat Bacoreño dahil sa Bacoor at home ka dito. Thank you very much. Thank you.